Welcome po sa YouTube channel ko. Ako po ay si Manga Reviewer. Ang tatalakayin ko po ngayon ay Vinland Saga Season 3 Episode 1 o Volume 12. Sa unang panel nga makikita natin yung isang lalaki na mahaba yung buhok. Pagkatapos tinawag niya yung father, sabi niya ay bumalik na ako, nagtagumpay ako sa pagkuha ng lupain ng Bjarni gaya ng iniutos mo sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa harap ng saksi batay sa isang patas na kontrata, at parang hindi siya pinansin ng kanyang ama kaya tinawag niya ulit ito. Sabi niya ay talagang wala akong nagawang ilegal. Ganap na walang makakasira sa dakilang pangalan ng Halfdan, at sabi ng kanyang ama isang turn, at sabi naman nito sa kanyang ama hindi talaga, at sabay sabi ha. Para ang mga ibon. Mukha silang gull sa paningin ko. Ang mga turn ay mga ibon ng tag-init, dapat ay wala sa panahong ito. Sabi ng kanyang ama, tignan mo sa ibabaw ng post na iyon. Hindi ito makakarating sa timog, isang kabiguan ha, malamang na wala na itong sapat na lakas para lumipad pa. Sabi ng kanyang anak, ha. Hindi ko alam na gusto mo pala yung mga ibon. Kung naiintindihan ng turn na iyon ang sarili nitong kawalan ng kakayahan at kusang pumayag na igapo sa aking mga kadena, iisipin kung panatilihin ito sa aking tabi. Iiwan ko sa iyo ang lupain ng Bjarni, ito ay isang maagang regalo para sa iyo at si Sigurd pala yung lalaking maitim na buhok. Sabi niya ay oo po ama, maraming salamat po. Nagtataka nga si Sigurd at sabi nga ng kanyang ama parang mukhang dumating na ang bride. Tere Sigurd, batiin natin siya. Sige po ama, sabi nga niya sa mga alagad nito, dalhin niyo dito yung mga kabayo. At lumipat nga yung scene sa bangka, may dalawang babae nga dito at yung mahaba na buhok na maitim, nakita niya yung isang turn at lumipat nga kaagad yung scene sa isang maliit na nayon sa katimugang sa Iceland kung saan nakatira yung magulang ng ating bida, at meron nga nagsisilita na babae na yun pala yung ate ng ating bida. Sabi niya eto ay hindi ko kasalanan na hindi kita nakilala, yung buhok at balbas. Ang iyong mga peklat sa iyong mukha na ang iyong hitsura ay lumala. Kinakausap niya pala yung ating bida at sabi naman ng ating bida ay hindi ko kailangan ng gupit at minsan pinaikli ko ang aking balbas, at habang nagsisilita naman ito, sabi nga ng bata ay sobrang haba ng buhok, parang babae daw. Ang pagputol nito kapag ito ay masyadong mahaba ay hindi sapat na panatilihin itong maayos. Mga babae ay tinitignan ang mga bagay sa isang lalaki tulad nga ng buhok at balbas na maging maayos. O sa halip ang balbas ay hindi bagay sa iyo sa lahat, bakit hindi mo ahit ang lahat ng ito? At sabi nga ng ating bida ay hindi maari. Ang isang lalaki kapag nasa wastong edad at wala paring balbas, yan ay isang kahihiyan. At ano bang plano nyo ngayon? Sluggy, meron ng 5 anak na ilang taon pero lahat sila ay babae. Sabi ng ating bida ay ano ang sinasabi mo? At sabi nga ng ate niya ay dapat kang magpakasal sa isa sa kanila. Mangingisda ay isang magandang trabaho. Sabi naman ng ating bida ay magpakasal ba? Iyan ay halos walang bagay na dapat ipag-alala, nasa hustong gulang ka na para manirahan ka na Thorfinn, halos masyadong matanda ka na. Sabi ng ating bida sa kanyang isipan, ha, what a surprise. Sabi nga ng ating bida, ate sapat na gulang. Ilang taon na ako, sabi ng kanyang ate naman ay papaano mo nakalimutan, yan ay 9 na taon ang ating pagitan. Hindi ko man lang naisip, kaya lang kailangan ko ng magpagupit at ilang taon ka na nga. Kuya, 17 na ko and 22 ka na kuya, dahil ipinanganak ka sa taglamig, malapit ka nang maging 23. At habang pagkalkula, sinabihan naman siya tumigil na ito sa pagkalkula. Pinag-uusapan natin ang pagbibigay ng kapayapaan ng isip kay nanay dito. Hindi ko pa naririnig kung paano ka nabuhay hanggang ngayon, ngunit mula ngayon ay mamuhay ng maayos na nakaugat na buhay. Isang mangingisda ha, baka magandang paraan din yan para mabuhay. Ikakasal sa islang ito tapos panghuhuli ng bawat isda araw-araw at pagkakaroon ng mga anak at pagiging pagtanda, pero kailangan kong pumunta. At nagulat itong kapatid niya. Kapag ang lahat ay nagtipon ngayong gabi ay magsasalita ako tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. At nagtitigan nga yung dalawa. Ano, kung mayroon kang sariling ideya, sabihin ito ng maaga. Meron din naman talaga akong plano na mag-usap nung gabi pero binasura mo naman ako, at nung pumunta ako umaga na pala. Malayo ba ang pupuntahan mo? Oo, pasensya na. Hindi nagbabago ang hugis ng ulo, ginagawa ito ngaon. Meron talaga akong prohiba na ikaw talaga si Thorfinn. At mukhang tapos na ang siya nito gupitan. At tinuwanan nga nila si Thorfinn at sabay sabi ng isa ay hinayaan mong iahit ang balbas mo, sabay tawa dito. Sabi ko sa kanya wag niya ito iahitin yung balbas ko, pero naahitin niya pa rin ako habang tulog ako. At sabi ni Einar, sa tingin ko okay naman sa'yo, ang iyong hitsura ay bumuti naman. Itigil mo na ang pag-aaliw sa akin Einar. Hindi iyon ang sinusubukan kong gawin. Hindi ka na mukhang malakas sa ganyang mukha. Yun pala yun yung maganda. Sabi ng tagapagsalaysay ay nang gabing iyon sinabi ni Thorfinn sa kanyang pamilya ang mga bagay na naranasan niya sa nakalipas na 16 na taon.
mga kanyang karanasan mula kay Thor na kamatayan, hanggang sa pag-alis mula sa Kettle Farmland. Sinabi niya ito nang walang awa pagsasabi ng mahahalagang punto ngunit. Ang kasaysayan ng puot at alitan, kamatayan at pagkawasak, kawalan ng pag-asa at panghihinayang, kalungkutan at paggaling. Natulala nga yung mga nakikinig. Ang mga taong pinatay ko, ang mga alipin na namatay sa kawalan ng pag-asa, ay maaring magkaroon din sila ng mainit na pakiramdam tulad ng ganito. Ang aking mga kasalanan ay mabigat, pero kailangan kong pumunta sa Vinland para magtayo ng lupain ng kapayapaan lang. Gawin mo iyon sa nilalaman ng iyong puso. Thorfinn, anak ni Thors. Maraming tao na gustong tumakas sa mundong ito. Si Thors at ako pumunta din sa islang ito dahil tinatakasan namin ang Jomsborg, ang lupain ng mga mandirigma. Kapag ang mga tao ay tumakas mula sa digmaan at pang-aalipin at kapag sila ay tumakas sa isang lugar na malayo sa abot tanaw. Ikaw, Thorfinn, bumuo ng isang lupain ng kapayapaan at maghintay at tanggapin ang mga taong iyon. Mabuhay ka para sa layuning iyon. Salamat, ina. Ngunit pagbuo ng isang bansa sa Vinland, hindi iyon isang maliit na bagay. Una ay kailangan mo ng pera at kakailanganin mo ng marami nito. Nakapaghanda ka na ba? Wala ka pang pera. Oo, tiyak na manghihiram kami. Ang paghahanap ng mamumuhunan ay bahagi din ng kung bakit ako umuwi sa Iceland. Gutom ang manghiram. Walang iba kundi si Halfdan ang may ganyang balahibo dito. Si Halfdan, sandali lang. Huwag mo nang isipin yon seryoso. Wala ka bang kinakatakutan? Huwag kang kasangkot kay Iron Chain or si Halfdan. Delikado siya, malayo sa pera. Pagpapahiram sa iyo ng pera, huhuberin kanya kahit ang buhok mo. At yun po ang review ko sa chapter 101 sa Vinland Saga. Palike naman po ng video ko at mag-subscribe na din at pa-share po kung nagustuhan mo naman po. Mag-comment ka na uli, palike naman po ng video at mag-subscribe na din po at share for more video like this.